Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good evening to each and everyone, especially to Ma'am Amrayda Makadla. And I am the recent reporter last week, last meeting rather. And then um, we are done in my first topic, which is the TIR or the total internal reflection. And now let us proceed to fiber optics application and also the how it works, no? Kung paano ba gumagana ang fiber optics. So, have you ever wonder kung paano tayo nagkakaroon ng malakas na signal and also dati-rati 3G lang, 'di ba? So ngayon naira na tayong 5G. So fiber optics is the key. So let's go. Okay, so let's just have a brief recap in our previous topic, which is the TIR or the total internal reflection. Now again, sa last topic, I explained the definition of TIR, the how it works or kung paano ba siya gumagana, and also I give the formula and I give an example. Now, so sa TIR or the total internal reflection and critical angle is napag-usapan natin doon yung um, reflection, and of course the critical angle, and of course the formulas and the problems na binigay. Okay? So in total internal reflection, it is the angle or the incidence angle wherein naaabot niya yung critical angle, and once na lumagpas siya doon sa critical angle is doon na tayo magkakaroon ng total internal reflection, and then yung incidence angle is napapalitan siya ng critical angle, no? So sa madaling salita, of course meron tayong denser medium and less denser medium or rare medium. So ang denser medium natin, let's say we have water or H2O. So merong density ang H2O ng 1.5. Let's say 1.5. And then the air is, we have the density of air which is 1.0. So mas rare dense ang air kaysa sa water. Okay, so ang incidence angle na ginamit natin or the light na ginamit doon sa explanation is the laser light, which is yun naman yung pinaka basic or pinaka common na ginagamit sa lahat ng optics topics, or let's say sa pag-explain ng total internal reflection. So just imagine we have a aquarium. Meron siyang water na kalahati. And then of course, yung sa taas na space is yun na yung air natin, which is the denser medium. Okay, so once the incidence angle, once tinutok natin yung laser or yung light, which is the incidence angle, tinutok natin siya doon sa water, and then nag-bend siya palabas doon sa less denser, which is the air, is yun yung tinatawag natin na refraction angle. So, incidence angle, nag-bend siya, and then pag-bend niya is doon na nagkaroon ng refraction or nag-refract. And then yung angle nun is yun na yung refraction angle natin. So once na tinaas mo yung angle ng incidence angle and then yung refraction angle is umabot ng 90 degrees, that's the time ng incidence angle is mapapalitan ng critical angle. Wherein, doon sa critical angle na yon, doon na tayo nagkakaroon ng total internal reflection, which is hindi na nagbe-bend yung laser light or hindi na nagbe-bend yung incidence doon sa less denser medium. Instead is naga-bounce back siya. No? So, umabot siya ng 90 degrees, and kapag lagpas siya ng 90 degrees, doon na tayo magkakaroon ng total internal reflection. Sa madaling salita, nag-bounce yung incident angle, nag-bounce yung light, yung laser light, doon sa, instead na mag-bend siya doon sa laser dense medium, is nag-bounce back siya doon sa denser medium. No? So, that is the total internal
reflection. Okay? So we have also the formula, no? Meron din tayong formula which is the sine theta c is equal to n2 over n1. Okay, so the n2 will be the less denser medium or the rarer medium, and then the n1 each is the denser medium. No, so i-divide na lang natin siya. Like for example, doon sa water and air. So ang less denser medium natin doon, of course, the air. We have 1.0. So 1.0, i-divide natin siya sa density ng water, which is 1.5. And then magkakaroon tayo ng result na 0.666, or kung i-round off natin siya, 0.667. Now, para ma-determine natin kung saan yung critical angle niya, is yung density na yun divide natin is, if meron kayong scientific calculator, i-calculate nyo dyan, no? So, arc sine, then, para makuha yung arc sine, kailangan lang ninyong pinutin yung shift, and then sine, and then ilagay yung 0.667, and then we have the result of 41.8 degrees, or degree. Okay? Meaning, ang incidence angle natin, once na umakyat siya ng 41.8 degrees, is doon na tayo magkakaroon ng critical angle. Kasi, yung refraction angle is umabot siya sa 90 degrees. No? So, once na umabot ng 90 degrees yung refraction angle, that's the time na mapapalitan yung incidence angle ng critical angle. And then yung yung 90 degrees na yun, kapag lumagpas siya ng 90 degrees pa, which is nag-bounce na siya, is hindi na siya matatawag na refraction angle, because matatawag na siya na reflection angle. Kasi hindi na siya nag-refract. Matatawag natin siya nag-refract if lumusot siya or nag-bend siya doon sa less denser medium. No? So, kapag hindi siya nag-bend because nag-reflect siya or nag-bounce back siya, that's the time na magkakaroon tayo ng reflection angle. Okay? Gets na? So, nakadepende lang yan sa kung gaano ka-denser yung density ng denser medium and the rarer medium. No? So, ang binigay lang natin na example doon is yung water and air. So, depende siya sa density. Yung angle ng incidence angle is nakadepende sa density ng both medium na yon, na rarer medium and the denser medium. So, that's how we calculate the angle of critical angle. Okay? Now, let us proceed sa fiber optics and its application. Okay, so fiber optics application. So again, sa topic na ito is hindi tayo mag-focus sa formula because napaka-basic lang din naman ng formula nila. No? Sa katulad sa TIR, parehas lang din sila ng formula. No? Well, partly, magkaiba rin of course. So, mag-focus tayo sa main idea kung ano nga ba talaga ang fiber optics and its application and how it works. Okay? So, let's start. So, paano nga ba natin ma-relate ang TIR o Total Internal Reflection sa fiber optics? No? So, they are related, no, because optical fibers use total internal reflection to guide light signal over long distance without loss. No? So that is how they relate to each other. Okay? So fiber optics used in telecommunication, the internet, medical endoscopy, laser surgery. No? So light keeps bouncing inside the core due to total internal reflection. So mamaya explain ko kung ano yung ba yung core. Okay, so staying trapped
inside, no? So magba-bounce, bounce, 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 bounce lang yung, or magre-reflect lang yung light doon sa loob ng fiber optic. So para yan siyang wire, no? So yung size ng wire niya is nakadepende sa use na paggagamitan. So pinaka-common na example ng fiber optics is sa ating mga Wi-Fi's, or sa ating, like for example sa PLDT or doon sa modem natin. 'Di ba may sinasaksak diyan na parang marami siyang wire, and then yung sa loob niya parang may pagka glass sa loob, no? So may ilaw siya. So kailangan hindi siya magkakapalit-palit, no? So yun yung isa sa example ng fiber optics. Pero siya sa pinakamaliit na fiber optics wire, no? So ang pinakamalaki I think is yung sa yung mga ginagamit nila na wire para magkaroon ng signal, no? So like for example sa ibang bansa, no? So may mga wires na pinapadaan sa oceans natin, no? So mga malalaking wires yun siya, no? Na doon nanggagaling yung signal natin, no? Yung internet natin. So last year nga ba yun, or last to last year is may nabalitaan tayo na kesyo naputol daw yung internet natin doon sa may bandang Pacific Ocean, and then possible na magkaroon tayo ng lapses, or magkaroon tayo ng mas mahinang signal during those time na gina-fix pa nila yung ating internet. So yun yung isa sa dahilan, is because naputol yung fiber optics na nagkokonekta sa lahat ng signals natin sa buong mundo, no? So marami tayong iba't ibang uri ng pag-disseminate ng internet or ng signals. And then ang isa doon na pinaka-convenient, isa doon na pinaka-effective is by using fiber optics. Okay? So if nagtatanong kayo kung paanong ang total internal reflection, yung incidence lights na ginagamit nila sa fiber optics, is paano siya nakakaabot na napakalayo yung kuryente, no? Like for example, no? So paano nga ba siya aabot doon if ever man na napakahaba yung kuryente? So ginagamitan siya ng amplifiers. So we know the term amplifiers is to amplify the object or the thing para mas lumakas siya. 'Di ba? Napag-aralan na natin 'yan siya sa electricity and magnetism, if I'm not mistaken. No, the amplifiers. No, so ina-amplify, so bawat station, halimbawa sa station 1 nung kuryente is may amplifier doon para mas ma-boost pa niya yung total internal reflection, and then mas mapalayo pa yung sakop nung signal na yun or yung incidence na yun. So they use amplifiers. So that's how, yun yung isa sa mga paraan nila paraan ng ating mga engineers, of course, ng ating mga technicians, para mas mapalakas pa yung signals or yung internet natin. Okay? So marami siyang mga applications. So isa na doon yung nabanggit natin kanina sa mga surgeries, internet, telecommunication, and of course sa ating military power sa bansa. Of course, sa ngayon sa technology era natin, sa digital era natin ngayon, is napaka-importante ng internet, no? Diyan tayo sometimes diyan nakabase yung buhay natin, yung daily life natin. Okay, so how the fiber optics works, no? So paano nga ba siya talaga gumagana? So fiber optics is in a form of a wire or a cable, no? So wire na yon, meron siyang of course yung layer ng plastic or a rubber sa labas. And then sa loob is meron siyang present pa rin ang rarer medium, which is the codling. And then of course the denser medium, or mas kilala sa tawag na core, sa mas ilalim niya. Okay, so sa pinaka-center niya, dun sa wire na yon, just imagine a wire,
So, pinaka-center niya, yun yung core. And then, nababalutan siya ng rarer medium or less denser medium, which is yun yung cuddling. And then, after that is yung wire niya mismo or yung plastic or yung rubber sa wire, no? If familiar kayo sa wires, is ganun yung form ng kanyang cable, no? So it is a glass-like, no? So doon nagba-bounce or nagre-reflect yung incidence or yung laser or yung light, doon siya nagba-bounce sa loob, no? So of course, hindi siya magre-reflect kung hindi present ang rarer medium and the denser medium. So magba-bounce, magre-reflect lang yun siya hanggat kaya ng light, hanggat naaabot ng light, magre-reflect lang yun siya. And that is how the signal or the internet transmits. No? So may mga codes yun siya using that reflected light sa loob ng cable. Okay? So now let me introduce you the formula for fiber optics, no? So we have here the formula. Lalagay ko na lang sa baba. No? So as you can see sa ating formula, as you can see sa ating formula, we have here an example. No? So a fiber optics cable has a core with N1, no? So ang N1 natin dito is yung core or yung denser medium. Meron siyang density ng 1.48 and the coupling with N2 is equal to 1.46. So that is the less denser or the rarer medium. Is meron siyang density na 1.46. Find the critical angle inside the fiber or the cable. No, so ganun din yung kanyang formula. Sin theta c is equal to N2 over N1 or the less denser medium and then the denser medium. So i-divide lang natin siya. So we have 1.46 divided by 1.48 is equal to 0.986. So, para makuha natin yung degree or yung angle ng incidence, ganoon din, katulad sa kanina, yung sa TIR or yung sa total internal reflection, para makuha natin yung angle, is theta c is equal to arc sin. Para makuha yung arc sin, kailangan nating pindutin again yung shift, then sin, then ilagay natin yung 0.986. So, meron tayong result or number na 80.6. So, that is the degree or the angle wherein nagkaroon ng reflection or doon na yung kanyang total internal reflection. Ang angle ng incidence angle is 80.6. And then, yung refracted angle is 90 degrees. So, nagkaroon na ng total internal reflection sa loob ng fiber doon sa angle na 80.6 degrees. Okay? Gets? So, masyado nang mahabang ating video. So, that would be all. So, I hope meron pa tayong review after the exam. No? So that makapagbigay pa tayo ng other example. So, that will be all. Thank you very much. And I hope naintindihan natin. So, nakadepende lang yung problem natin sa density na meron doon sa ating medium. So, just divide and then kunin natin yung angle or yung the degree. So, na-explain ko naman yun kanina. That will be all. Thank you for listening and have a good night or have a good evening.